Good morning. Gising ko lang actually. May dumating kasi kahapon yung aking plaka. Yes. After a year na paghihintay sa plaka ng aking Bergman. More than a year na actually. So yeah. Yung plaka ko. And nagulat ako kasi dahil nga first time ko magkamotor, diba? Meron siyang kasamang extra sticker. So I wondered kung para saan yung sticker. So I did some research. So this is pala yung sa doble plaka na case yata dati nung kay Gordon something. Hindi naman natuloy actually yung malaking plaka, pero pinalitan na lang siya ng sticker, which is doon naman pag in-scan daw yung sticker na yon na dapat nakalagay sa harap ng motor mo sa may headlight bandang, kung nakaharap ka sa daan kaliwa, kung nakaharap ka sa headlight ng motor mo is nasa kanan, dapat yun apart. Dapat pag in-scan nyo lalabas lahat ng detalye ng ORCR mo. So para may dala na rin pala tayong ORCR na digital, na yun yung scannable. RFID by the way means radio frequency identification. So ito yun, di ko pa alam kung paano gagawin to, so naaral ko pa. So yeah, medyo tuwa lang ako. Yeah, proud moment. Yeah, tingnan nyo lang. Okay lang naman siguro ipakita ang plaka kasi public naman yan, public information naman yan. But anyway, so habang nagbabasa ako na I just found out na meron pala mga batas siya na kaukulang batas na nakalakip. Like kapag nahuli ka, nagka-violation ka, ihanapin yung RFID mo sa harap. Mga motorcycle lang to. I'm sure similar lang din naman yung kwan sa kotse, pero sa motorcycle, kapag wala, hindi mo na idikit pala itong RFID na ito na sticker, pwede ka magmulta base rito kay sa nabasa ko kay pilkotse.com na worth 5,000 pesos na multa. Ito, dapat pakita ko sa inyo. Yan, 5, I hope nababasa nyo. Penalty of 5,000 pesos. Failure to install the sticker according to the LTO guidelines carries a penalty of 5,000 pesos. So yung may mga tropa ako actually nakilala na hindi nila dinikit yung kanilang RFID sticker. Actually na parang narinig ko na to dati sa isang inuman few months ago. Ngayon ko lang na pagtanto na realize na ang sabi nila required lang daw yon sa Maynila yung RFID na yon. Pero upon reading the guidelines ng LTO, this is nationwide. So kapag nahuli ka ng LTO na tapos wala silang ma-scan sa harap, possible na magmulta ka ng 5,000 pesos. So sa inyong mga tropa ko dyan na nanonood dito, kung nanonood nga kayo, at sa inyo na rin boss, kung sakasakali man, pakikabit yung inyong mga RFID sticker. Yes, to be sure. Ayaw nyo naman siguro magmulta ng 5,000 pesos nang wala sa oras, no? So yun, lang, nababasa ko lang siya. So for now, kakabit ko na muna siguro tong normal kong plaka sa tornilyo, and then maybe na wish, papakita ko na rin sa inyo kung paano ko kinabit naman yung RFID sticker ko sa headlight ko. Alright, mamaya, kabit ko na yung plaka ko. So yun, base naman dito ngayon sa Moto Pinas, kakabit na natin yung sticker So base dito sa Moto Pinas, pag ididikit daw yung sticker, like kunwari ito sa sitwasyon ko, ang headlight ko ay isang ilaw lang. Hindi kagaya dito sa picture, click yata ito, click 125 yan. Meron siyang ilaw sa taas pa na maliit. Meron yung main headlight dito sa taas. So ang gagawin nyo, ang tamang dikit daw pagka ganyan na merong yung pinaka main headlight na sa baba, doon daw ididikit sa taas yung RFID sticker. So yan po yung tama. Ngayon, meron pa ba ibang sample dito? Wala na. Ngayon, sa case ko naman, since isa lang ang headlight ko, wala akong extra maliit na headlight dito sa taas, wala nang choice kundi dito talaga siya ilalagay sa kanan. Kapag ka nakaharap ka sa headlight mo, nakaharap ka kanan. Kapag ka doon ka nakaupo, kaliwa mo syempre. Basta itong part na to ng headlight. Okay? So wag daw ilalagay sa talagang nakakaharang siya sa ilaw ng headlight mismo. So the best way sana daw para matest is buksan ng ilaw sa gabi, and then doon daw siya i-test sa ganon. Kaso nga lang, hintayin pa natin ng gabi at that time. Pero kung tatansyahin naman natin, siguro dito yan pinakababa na side. Since main headlight ko naman ito, so hindi naman ma-apektuhan pala yung signal ko. So dito nga talaga siya, dito sa side na to.
huwag po ilalagay dito sa mismong main headlight. Sa mga kagaya ko, again, kung ang headlight nyo is isa lang, isang buo lang, sa pinakababa na lang na possible na makita pa rin siya for scanning. Huwag sa babang baba ha, dito sa kita pa rin sa scanning. Pag babang baba, mahirap na i-scan, hindi na agad may i-scan yan agad. Okay, may mga aparatos kasi sa kalye, ang mga LTO na ang scanner nila ay nasa poste. So kung nasa baba, hindi nga naman nila ma-i-scan. Kailangan dito at least nasa line of sight pa rin dapat ng camera just in case. Huwag masyadong baba, saktong baba lang. At huwag din igigit na kasi baka makaharang, maka-obstruct naman siya sa ilaw. So dito lang natin lalagay mamaya. So before natin ilagay, syempre kailangan linisin muna natin ito kasi para make sure na talagang kakapit at hindi along the way kusang matutuklap yung sticker. Dapat linisin muna maigi ito. So gagawin muna natin yon. Actually, isang linggo ko na hindi nagagamit si Biman, medyo nag-alikabok na rin siya. Tinatambayan din kasi ito ng pusa. So anyway, linisin ko muna saglit. Kahit ito lang muna para may pakita ko na lang sa inyo, mabilisan lang itong pagkabit ng sticker. So ayan. So ayun, sana hindi ako magkamali rito. Walang walang second try, kakainis. Pero pinanood ko naman 2 times, so I hope magawa ko siya tama. Dapat nakaharap sa iyo muna, and then babalik ta rin mo upside down itong iyong RFID, ganito, and then titiklopin mo siya dito sa parang dotted line na to. So diyan mo siya titiklopin. Alright. And then kamali ako, baka magkaroon ng bula. Bawal daw kasi magkaroon ng bula. Tapos pagkatiklop, iaangat mo daw siya o bahagya lang dahan-dahan. Yung sticker kailangan yun hanggang gitna lang. So dahan-dahan lang natin gagawin kasi bawal magkamali. Wala tayong papala pag nagmamadali. Hanggang gitna. May lining naman pala yun. Pwede rin pang sundan yung lining na yun. Meron palang dotted line. So yun, hanggang doon. And then from there, iaangat natin yung nasa likod naman. Meron din siyang dotted line. Tapos ipapatong natin siya. Iwasan po natin na dumikit yung ating mga daliri. Iwasan din magka-bubbles. So make sure na tama yung pagkakayon. Medyo nakakaingan na ako naman lang. Maluwag, malapit na tayo sa katapusan. So madali naman pala kasi may mga dotted lines naman na pwede mo nang sundan. So hindi mo na siya masyadong tatansyahin talaga, literal. Meron na palang dotted lines para dun mo na siya ititiklop. Ayan. Pag okay na, pwede na natin daw tong from here, tatanggalin naman natin itong nasa baba na to na part. So ayan. So tatanggalin na dahan again kasi hindi pwede maano yung dikit. So yun, tatanggalin lang natin to. Make sure na walang bula ulit daw. Pero okay lang yung hindi lang pala usulit yung bula-bula kasi ito na yung part na ididikit na natin siya. Yan. Make sure lang na walang bula, laging walang bula. So nakaganyan na siya. Yan, buo na siya ngayon. Ngayon, pwede na siya. Ready na po siya idikit sa headlight natin. Yun. Isa sa mga reminder nga pala ng video base dun sa Moto Pinas is dapat pagka dinikit natin to, huwag na muna natin tatanggalin yung pinaka outer naman, itong tumatakip mismo. Meron pa siyang itong external parang outer na sticker pa na transparent. Huwag muna daw tatanggalin. After pa daw ng 24 hours pwede tanggalin yung sticker na yan pagkadikit sa headlight. So didikit muna natin sa headlight. Pakita ko lang sa. So ayun, dito natin siya ngayon ididikit. Napakalaki pala nito. In-expect ko maliit lang. Dito natin siya ididikit. Hopefully hindi siya sagabal masyado sa ilaw. Ganito. My God, ang laki. I was expecting smaller. So ayan, medyo hassle nga pero buti na transparent naman itong sticker na to. So dito sa gilid natin uumpisahan. Yan. And then ano ba yung kanina? Sinukat ko So didikit natin, dapat walang bula. Ito lang muna yung didikit natin para make sure natin na walang bula. And then unti-untiin natin siya. Hirap yun lang. Oops, dapat walang bula. Unti-unti, mabagal, surely
but surely, and daw slowly but surely dapat walang bula. At kung may bula daw, palabasin na lang yung bula, pasadahan na lang ng pasadahan ng daliri hanggang sa lumabas yung bula sa tingin ng kamay ko. Kabit kasi ako ng plaka, sorry naman. So may konting bula po actually. So ayun, wala naman siya pala pag ginaano ng daliri. Okay, so ulit-ulit lang hanggang sa lumabas yung bula sa gilid ng sticker. So yun, hindi pa po natin pwedeng tanggalin yung outer lining kasi 24 hours daw yan, para ma-make sure daw na talagang dumikit na yung sticker. So pababayaan natin siya dyan. Also within the 24 hours, take note po tayo maigi, within the 24 hours hindi rin po siya pwedeng mabasa ng ulan. So that means siguro huwag nyo siya muna ilalabas yung motor, which is hassle yun I'm sure sa inyo. Siguro ang gawin nyo na lang is lagyan na lang ng another tape, pwede naman gano'n, lagyan na lang ng packaging tape na transparent pansamantala. Okay lang naman yun kasi tatanggalin nyo din naman talaga tong outer lining after 24 hours. May outer lining po siya talaga. So okay lang yun siguro na ilagyan to ng packaging tape para maprotektahan lang siya saglit sa ulan kung talagang kailangan yung ilabas ang mga motor nyo within 24 hours na pinapatuyo siya. So yun lang naman. Basta yun ang bilin, pwedeng huwag nyo sundin, kayo bahala, pero yun ang bilin, yun ang recommended. And malamang yun din kasi ang talagang kailangan na mangyari. So may bula pa rito sa part na to. Ito na po magiging itsura niya. So hindi naman siya masyadong halata pala, no? Sa pagkatinitigan mo lang meron. Pero yun nga, medyo hassle lang ng bahagya, pero okay na siguro yan pansamantala. Hindi naman siya masyadong transparent naman siya. So basically ang pinakaharang lang dyan itong part na to, tsaka itong parang grayish na silver, metallic silver, at saka itong pinaka syempre tawag dito, itong parang QR code yung pinakaharang. So that's why hanggat maaari sinagad natin hanggang pinakagilid talaga itong part na to. But anyway, ganyan po ang pagkabit ng QR code. So try nyo na lang at your best yung pinaka way na hindi siya magkakaroon ng mabula. So and if ever magkabula, ganyan na lang ng daliri. And mind ko rin na hindi po siya pwedeng ilipat. So once na tinanggal nyo po yan, magkakaroon na po daw kasi ng damage yan, and hindi na po siya pwedeng, pag in-scan siya lalabas po na damage or something or anything. So hindi pwede po siyang ilipat once na naidikit na. Masyado pong fragile yung sticker na nasa loob niyan. Itong, di ba, may outer lining. Pag tinanggal na natin yung outer lining, matitirang sticker, masyado na pong fragile, magkakaroon na po yun ng damage or stretch kapag inilipat nyo siya sa ibang sasakyan or gusto nilang ilipat sa ibang lugar. Basta kung saan nyo lang siya naikabit, doon na lang po talaga siya, permanente na po siya. And if ever ma-damage po siya, obligado po kayo, take note, obligado po kayo na mag-request ulit ng bago na sticker. Add ko na lang din po, bawal po pala itong idikit just in case lang na hindi nyo sinunod yung may liwanag na instruction na sa headlight lang, sa lower part lang ng headlamp. For some reason matigas ang ulo nyo or hindi nyo pa rin na-gets, I don't know kung anong reason ba't hindi nyo pa nasunod, idinikit nyo siya ngayon sa bakal na part. Okay, sa any metallic na part ng motor nyo dito sa unahan, hindi po siya pwedeng ganon. Unang-una, nagkakaroon daw po ng interference, hindi po gumagana yung RFID kapag may dinikit siya sa metallic na surface, metallic surface or bakal or something metal. So, bawal po. Talagang sa headlight lang po talaga siya. Okay po, wag pong makulit, wag niyo pong i-bend yung rules kasi hindi niyo trip, okay? Please, wag niyo pong ididikit sa metallic. Talagang kung saan lang, sa lower part lang ng headlamp, okay? Again, kung ang headlamp nyo ay kagaya na sa akin na isa lang. Ngayon, kung meron kayong pangalawang headlamp sa taas na maliit, kagaya sa click, doon nyo po ididikit sa taas na part na headlamp yung maliit na yon, okay? Understood? Pag ililipat nyo, hindi nyo pwedeng ilipat, mag-request na lang kayo ng bago. Okay, ililipat nyo ng pwesto, like itataas ng konti, yun, or lipat nyo rito. Pero ang pinaka lang kasi recommended is dito lang talaga sa ilalim. So again, kung balak nyo na ilipat ito sa ibang motor nyo, bawal din po yun kasi considered po ito as plaka ng motor nyo. Plaka and ORCR magkasama na po rito sa RFID na ito. Plaka and ORCR, magkakaintindihan po tayo. Sana maintindihan nyo po yan. But anyway, yun na lang po. So asensya na sa itsura ko, bagong gising lang din ako eh. Ganun lang. This is Rain Manguera and this is Awkward Pinoy.
I'm out.